Good days sa lahat. Ngayon, excited ako ngayon para i-present sa inyo yung bagong version ng Sorbical. So, sa version 2, dalawa talaga yung pinopokus ko na solve na problema. So, itong problema is the same problem na na-encounter ko sa site at saka sa processing ng Sorbi returns. So, let's start AutoCAD para makita natin yung bagong features ng Sorbical version 2. So, usually, sa site, ang problema ko kasi, paano ko i-create yung sketch plan the fastest as possible kasi gusto kong after sa survey, ibibigay ko sa client yung sketch plan. Kasi ayaw ko ng yung kliyente pupunta pa sa opisina, gusto kong ibigay agad yung sketch plan. Pangalawa na problema ko is yung nagpa-process tayo ng survey returns. Ang problema natin yung DLSD hindi nagko-confirm sa approved na LDC. So, very tedious at saka very hassle yung pabalik-balik ka, baguhin mo yung DLSD, tapos yung technical description sa plano, at saka yung lat data computation sa Word. So, yun yung pinaka malaking problema na nasolve dito sa Sorbical. Hindi naman purely 100% pero 98% siguro na problema na cases nasosolve natin dito sa Sorbical version 2. So to show ninyo para ipakita ko sa inyo, let's do the demo. Okay, so for example, I'll open a drawing. So dito lahat naman siguro tayo gumagamit na ng AutoCAD na naka-encode na yung mga coordinates. So let's say for example, I'll select this part. So select ko dito. So then I'll copy. Then I'll create a new drawing. Then i-paste ko to original coordinates. Okay. So let's say for example, ito yung survey namin. Ito yung survey ko. Okay. So sinusubdivide into siguro 3 parts. So hindi ko na lang ito subdivide na eksakto. So magda-drawing na lang ako ng hypothetical line na ito yung subdividing line. Okay? So una, 'di ba? Lalagay tayo ng lot number ng mga sublots. So for example, magle-level tayo ng parcel number. So ito yung lot 3788. Then alphabetic. Okay, so this is lot A, lot B, and lot C. Okay? So assuming ito na yung nilayout nyo sa site. So ngayon gusto mo lang gawin yung sketch plan. So as I promised sa group chat natin, gagawin natin to in one command. So this is how we do it. So doon punta tayo sa Field-Works, simple sketch plan. Then usually ako long size bond paper lang yung binibigay ko. Pwede mo rin A3 at saka standard. So let's say for this demo long size, dapat i-click natin to, i-check natin yung auto sketch plan. Pag relocation lang ang gagawin mo, walang mga sublots, i-uncheck mo lang to. Pero this time may mga sublots tayo. So let's check this one. Then we will select the subject lot, so yung mother lot natin. Okay? So yan yung mother lot natin. Then and there. So we'll fill up now the some of the fields. So lot 3788. So yung liluan is CAD 654. Then for the declared area, we'll select natin tong yan. Prepared for let's say yung pangalan ko Raza. So yung
location is Region 8, Southern Leyte, Loan, Barangay Anilao. This is in Panaon. Okay. Then date prepared maybe today, relocation. So for example, my OCT. Sample lang to ha. Oops, sorry. So, yung timeline. So, alam na niyo ito paano. Okay. So, itong geodetic engineer, pwede mo nang hindi i-click yan kasi automatic na pinipick up na ng survey calc yung last na geodetic engineer na nasa-save sa system. Let's say, yan o. See, filled up na. Hindi po na kailangan na magsiselect pa dito. Then, yun lang. Diba? Sabi ko one command. Let's try to click OK and let's see what happens. See? So, the sketch plan is already prepared. Yung mga adjoining parcels nandyan na. So, arrange mo na lang to. So, yan. Diba? Ang bilis. So, pwede mo nang ibigay ito sa kliyente. You can move. Pwede mo siya move konti. So, yun. Diba? Okay. So, that's it. That's how we prepare the sketch plan. Then, usually, pag na-prepare, let's say, isi-save mo to, save. So, I'll save this one on the desktop. So, let's say, for example, I'll make demo version 2. So, dyan ko save. So, ito is lot 3788. Okay. Let's say sketch plan. Yan. So, usually, yan. Piniprint mo na to, binigay mo sa client. Now, when you go back to the office, hindi mo na kailangan i-reprocess kasi, for example, ito is for submittal, for submission. So, what I'll do is I'll just save this one, same folder, say demo version. I'll put it in BL form. So yun yung parang file name ko na pag nag-BL form, ito yung for submission. So pag sketch plan only. Okay. So this is for BL. So pag nagsasubmit tayo, hindi na natin kailangan yan i-delete na natin yung title block kasi ibang title block na natin gagamitin. Okay? So, yun. We'll go to the processing of survey return. So, yung una, may mga buttons tayo. Yung sa version 2, nilagyan ko dito ng all down menus na. So, di ba? Workflow. So, actually, may mga workflow tayo na hindi na 10. Siguro 6 or 7 or 5 na lang sa version 2. Pero for now, for this beta version, we'll just use the workflow for the version 1. So, una, survey information, di ba? Okay, click. Then, we'll fill up some missing information. So, siguro ito, luma to. So, 2019, yan. So, pilihan lang natin. So, sino yung nagsasurvey? Sige, dinibigyan ng multis, more. Sige, this one card. Kasi ito, sa Region 8, pinipilapan dapat to. So, yan lang. Naglalagay lang ako ng mga dates na hypothetical lang. Then, ito na yung pinipick up na rin niya yung location. So, agricultural plot. Let's see, let's update the type point. Okay. So, this is a subdivision. Ayan, pinipild up niya. Pwede mo lang hindi ito i-click. So, pattern. Let's see. Date. Hypothetical dates lang. Okay. So since
The last time yung sa sketch plan, yung scale niya is for the long size bond paper. So, pipiliin ko ulit yung standard na BL form. So, para ma-adjust ko yung scale, papunta ko sa preferences. Then, I'll pick point. So, select ko dito yung mga outermost, or pwede mo rin i-select yung motherlet. Okay, then okay. So, tapos na tayo step 1. Step 2, tapos na. Subdivision of subdivide parcel, tapos na. Level of parcel, mayroon na rin. Yung area, okay. Yung define parcel, naka-define na rin. Pero, tingnan ko kung naka-assign ba ito yung claimant ng bawat parcels, yung sa resultant at saka sa motherlot. Okay, so how to do it? So, we'll go to parcel. So, you edit parcel definition. So, select parcel. So, select ko tong lot A. Okay, so blanco yung claimant. Lagay ko dito. So, for example, John Coraza. Sa akin pa rin yan. Date. So, then, ito yung lot B. So, siguro nabili na yan. So, Maria de la Cruz. So, Maria de la Cruz. Okay, update. Ito, let's see. Siguro, Juan Tamad. Update. Okay. So, check mo rin yung mother lot. So, pag hindi mo ma-select yung mother lot, you will hold shift and space. See? Hold. Yan, parang toggle. Shift, then shift key, and space. Then, I can now select the mother lot. Click. That's the mother lot. See? Lot 3788. So, ito is June Coraza. Okay. Update. Okay. So, now, we'll go back to our pull-down menus. Tapos, there's a define parcel, adjoining parcel, tapos na rin. Adjoining parcel name, tapos na rin. So, traverse editor. So, yung traverse natin, ilalagay natin. So, okay. So, loop 1, pick point. Okay. So, backside ako sa corner 3. T1 ako sa corner 2. So, ikot lang. Then, we close. Then, 0. Okay. So, tapos na yung traverse tool. We go to step 10, process survey returns. Okay. Dito, sige, hindi ko muna ito i-conform para makita natin kung may mga problema. So, we'll do process. So, click process. Okay. Just okay. Okay. No? Okay. So, we'll open the survey. Tingnan natin yung DLSD. Kung may mga error ba sa lines sa bearing at saka distance. So, balik ako muna dito sa drawing ko. Kung kita nyo, ito, yung mga text height, hindi naka-scale sa 500 kasi itong scale na to, nasa scale to sa long band paper. So, kita mo, ito yung mga adjoining parcel line, malalaki at saka mahahaba. So, what you will do is type update plan. Okay? Then, enter. And focus sa mga text size at saka sa mga lines, how it will change. See? So, yun. This is how the correct text height para sa scale na 500. Okay? So, I'll go back to my survey. I'll open. So, diba, desktop, demo version 2, report. Ito yung DLSD. Okay? So, let's try to validate. So, check natin yung check along lines. Wala naman. Pero, usually, pag may mga error, dahil yan kasi hindi nag-conform sa yung mga bearing. So, ito, luckily nag-conform.
So, but dapat pag gusto mo i-conform, let me erase this one. So, pag nag-process ka dito, click mo tong conform to approve LDC. So, check mo yung bearing a distance ng approve LDC. So, pag hindi pareho, so for example ito, naging 31. So, see, 30. Let me close this one para makita nyo. So, close. Let me undo. Okay, let me create now the technical description first. Create technical description here. Okay. So, kita mo itong sa mother lot 30. Say for example, let me copy. Let's say for example, sa LDC mo is, this is 31. So, yung LDC mo is 31. Pero based on computation, 30. So, what you will do, para mag-conform, so what you will do is, process, conform. So, di ba, sabi ko, dapat 31 to. So, we'll make it 31. So, let's see how it will conform our technical description and our LDC and the DLSD. Then we'll save. Then you have to make sure na naka-check tong apply conformance to this approved LDC in all report. Okay, save again, close. Then we will process. Let's see if yung technical description, yung lot data at saka DLSD will become 31 instead of 30. Process. Okay. Okay, so we'll open now the report. So the LDC. Okay, we'll open. See, dito sa 1 to 2, naging 31. Supposed to be, lahat ng mga bearing saan yung 1 to 2? Dito. So, walang nag-limit. Anyway, so dapat, dito sa lot C, 2 to 3 ng lot C, naging 31 din. So, ito. Lot C. Nag-overlap na ito. Move natin. So, lot C. So, di ba? 2 to 3. At dito, nag-confirm. So, yun ang kalagahan. Pati yung dito sa LDC, lot C, dapat nagko-conform. Lot C. So, 2 to 3. See, naging 31. Hindi na siya 30. Kanina, 30. Kanina, yan, 30 ito kanina. Diba? Lot C, 2 to 3, at saka itong 30. Because binago natin to 31, nagko-conform lahat. So, pati yung, tingnan natin yung DLSD. Open. So, C, 2 to 3 sa lot C is 31. So, yun. Yun yung mga major changes at saka major improvement ng cervical version 2. So, siguro ang full version sa cervical version 2 will be released after the regional convention sa Region 8 sa April, last week of April. So, I hope na nagustuhan ninyo yung beta version. So, try nyo, install the beta version and let me know kung may mga nakita kayong bugs or dapat i-improve pa natin. So, thank you and more power.